Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagutan naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung una na tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, meron daw parisan si sir na yellow balls opaline na kak at ang kapares green opaline. 1 year and 5 months na daw na magkapares yung dalawa, hindi pa rin nagkakaroon ng itlog. Ang tanong sa atin ni sir ngayon, parehong kakaya yung parisan daw niya. Mga kaibon, disclaimer lang, ang isi-share ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Patungkol po dito sa katanungan sa atin ni sir kung parehong kakaya yung parisan niya dahil ang tagal nga naman na magkapares yung dalawa, 1 year and 5 months pero hindi nagkaroon ng itlog. Sa tingin ko po niyan, talagang parehong kak po yan. Dahil kung kak at hen po yan, sa ganyang katagal na 1 year and 5 months, sigurado ako baka nakatatlo or 4 na clutch na yan. Kung same hen naman po yan, sigurado po ako nagkaroon na yan ng mga itlog. Pero kung 1 year and 5 months, hindi nagkaroon ng itlog, nagbaban lang, kung hindi naman nakikita na nagpapatungan or nagsusubuan, talagang kak po yan pareho. Yung kak at hen mga kaibo, nagsusubuan and then nagpapatungan at nagkakaroon ng itlog na pair tail. Yung parehong hen naman mga kaibon, nagpapanggap yan na akala mo kak at hen sila. Dahil minsan mapapansin mo nagsusubuan yan na akala mo talaga kak at hen. Nagpapatungan din yan. Tapos nagkakaroon ng itlog, doon ka na lang magtataka dahil sobrang dami. Pero yung kay sir, kung hindi mo naman napansin na nagsubuan, nagpatungan, talagang parehong kak po yan. Dahil po ang mga kak, kahit gaano katagal, magbaban lang yan dalawa. Kukutuhan, hanggang dyan lang po yan. Kaya po, mas maganda niyan sir, dahil matured na po yan, 1 year and 5 months na siguro, mas maganda biyakin mo po yan at parisan mo po. Pareho sila ng hen. Yung yellow balls opaline mo, napakaganda po niyan. Dahil kak yung yellow balls opaline mo. Parisan mo po yan ng Lutino opa na hen. Or kaya naman, parisan mo po yan ng green opaline split ino na hen. Yung isa naman, parisan mo ng par blue opaline or kaya naman green. Ang mas maganda, ang ipares mo po dyan dahil mga ready to breed yan dahil matured na, yung mga ready to breed din na hen or kaya naman yung proven. Yan po ang magandang ipares dyan para mabilis po makapagparami. So yan po, sana po nasagot ko ng maayos yung katanungan po ninyo. Ito po yung pangalawa na katanungan sa atin ng kaibo natin. Galing po ito kay Sir Arlan Herrera. Shoutout po sa inyo sir. Ang tanong sa akin ni sir mga kaibon, ano daw ba ang reason kung bakit natutuyo yung inakay sa loob ng eggshell? Sayang daw kasi, a week na lang mapipisa na. Mga kaibon, alam nyo po, meron talagang breeder na talagang nagkakaroon ng dead in shell. Yan yung mga breeder na talagang mahina yung pandetect kung kailan ba talaga mapipisa yung mga itlog. Meron naman mga breeder na talagang magaling. Sila naman yung kahit na ipaposter mo sa kanila yung itlog, hindi nila alam kung kailan yan nilabas na itlog, pinaposter natin, napisa naman at nabuhay. Yun ang mga breeder na talagang magaling, malakas yung pandetect kung kailan ba mapipisa yung itlog. Dahil kahit hindi naman nila itlog yon, nilagay lang natin sa kanila, sinabay, pinaposter, pero napisa nila, na-detect nila kung kailan ba dapat talaga mapisa yung itlog ng yon. Sila po yung mga magagaling na breeder. Ang magaling na breeder mga kaibon, mapapansin mo yan, kapag malapit na mapisa yung itlog, minsan naliligo or kaya naman pabalik-balik sa labas, binabasa yung nesting, tapos pinapasok uli sa loob. Kung inoobserbahan nyo yung mga breeder ninyo, halimbawa nagbasa yan ng nesting material, yung nesting material na binasa niyan, ipinapatong po niyan yung itlog doon na malapit ng mapisa. Ginagawa po talaga yan ng mga breeder, lalo minsan yung maligo, dahil po yung pagbasa nila ng nesting material at pagbasa ng katawan kapag malapit ng mapisa yung itlog, isa po yan sa nagpapalambot ng eggshell ng mga breeder natin. Kaya kung mapapansin po ninyo,
Halimbawa po, 20 mapipisa yung itlog. Obserbahan po ninyo, 17 pa lang yung isang itlog niyan. Meron na yan mga konting parang tiniktika ng breeder. Parang tinuka-tukaan. Tapos, yung binasa niya na nesting material, iilalim niya yan doon sa itlog ng yon. Kapag malapit ng mag-20, mapapansin na ng breeder yan dahil pinupush po yan. Kumbaga, tinutulak ng inakay doon sa loob. Pag napansin ng breeder yon na tinutulak na ng inakay, palabas na siya, tinutulungan na po yan ng breeder na tiktikan lahat paikot para mas mabilis makalabas po yung inakay sa loob. Pero yung mga mahihinang breeder na mahina ang pandetect, hindi po yan naliligo, hindi rin nagbabasa ng nesting material. Kaya po, kapag yung inakay, natiktikan na nila for example ng 17 din, tapos 20 lalabas, hindi mapush-push ng inakay yan palabas yung inakay sa loob. Dahil hindi nagbabasa ng nesting material, hindi rin naliligo, sobrang tigas ng eggshell. Hindi niya mapush yun mga kaibon. Mahina yung pandetect na hindi na didetect na lalabas na yung inakay, hinahayaan lang. Kaya po, yan po ang nangyayari. Nagiging dead in shell. Mga kaibon, kung meron kayong breeder na merong itlog, lalo sa mga baguhan dyan sa pag-aalaga ng mga ibon, kung sulat kayo kung kailan ang unang itlog, dahil po ang pagpisa ng itlog, mula po ng initlog po yan, magbilang po kayo ng simula nung nilabas, magbilang kayo ng 25 days or kaya naman 24 or 23 days. Basta 25 days, yan na po ang pinakang matagal niyan. Pero minsan, kung magaling ang breeder, inaabot lang yan ng 20. Or kaya naman minsan, 18 nga lang, pwede na kung magaling talaga ang breeder. Kapag po, yung breeder po ninyo, hindi po nagbabasa or hindi naliligo, kapag meron na itlog na papisana, kayo na po mismo ang mag-spray sa palibot ng loob ng nest box. Ang purpose niyan, para po ma-absorb ng itlog yung moist, para lumambot yung shell. Or kaya naman minsan ma-absorb ng parent doon ng mga balahibo, kapag limlim niya, magkakaroon ng konting pagbasa, lalambot po yung shell ng mga itlog ng alaga natin. Ang pag-spray po sa palibot lang, konti lang po ang pag-spray niyan. Yung magkaroon lang ng konting basa para magkaroon din ng konting moist para doon sa mga itlog. Kasi po, kung halimbawa, yung itlog ng mga breeder po ninyo, tinitingnan po ninyo yan kapag malapit ng mapisa, kung sinisilip ninyo yan. Yung mga magaling talaga mag-detect na breeder, kung sa 20 lalabas yung itlog doon sa shell, 17 pa lang, meron na yung konting tuka-tuka dyan sa palibot, sa may part ng hingahan ng inakay, sa may part ng bunganga, meron na po yan dyan na konting kumbaga parang crack na maliit. Yung kasi kaya binubutasan nyo ng breeder natin, kasi yun talagang pinakang hingahan din ng inakay, habang yung parang nakapalibot sa, kapag nagka-canling tayo, nakapalibot dyan sa shell na parang ugat, dugo po yun kapag tumagal. Yun ang pinapatuyo ng breeder natin. Kaya kinakrakan ng konti para magkaroon ng siguro ng hangin sa loob, para matuyo po yung pinakandugo na yon, para kapag halimbawa 20 na palabas na yung sisiw doon sa itlog, maipupush niya, mararamdaman po yan, mapapansin ng parent yan na pinupush po ng sisiw doon sa loob ng shell, sabay na po titiktikan ng breeder po yan. So kung mahina ang pakiramdam ng breeder, matigas pa yung shell, hindi magalaw kapag napupush yung inakay sa loob, talagang dead in shell po yan. So yan po ang base lamang sa obserbasyon ko sa tagal ko ring nag-alaga, mga kaibon.
Minsan may breeder din na talagang mahina ang pang-detect. 20 lalabas, 15 pa lang, tiniktikan na niya. Minsan, hindi yun lalabas dahil doon sa pang 4 day noon or kaya 3rd day, namamatay dahil suffocation na siguro ang nangyayari doon. Lalo kung malaki na yung pagkatiktik niya, tapos di naman tinuloy. So yan po siguro ang nagiging dahilan din sa mga nagiging dead in shell. Pero ang kadalasan talaga na nangyayari, kaya nagkakaroon tayo ng mga dead in shell na itlog dahil din sa breeder. Mahina na yung pakiramdam kung kailan ba mapipisa yung itlog, sabayan pa ng hindi rin naliligo, nagbabasa ng nesting material para lumambot yung shell, wala talaga. Sa totoo lang, kung ako meron nangyayari sa akin yung ganyan, minsan pinapaitlog ko na lang, tapos pinapaposter ko yung itlog, lalo kung maganda yung parisan para hindi masayang. Mga kaibon, once again, hindi ako eksperto pagdating dito. Obserbasyon ko lang to at karanasan sa pag-aalaga ng mga ibon. Sana po yung kaibon natin kay Sir Arlan, sana po nasagot ko yung katanungan po ninyo. Hanggang dito muna tayo mga kaibon. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon.